Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Another reading, general love reading. So this is your person's reading. So isa sa mga choices sa personal reading ko. So if you want to book a personal reading with me, I will going to put the link on my description box para mapunta na lang kayo diretso doon sa aking Facebook page. Okay, so kasi doon ako nag-entertain ng personal reading. So this is another general love reading, your person's reading. So hello sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel, and sa mga newcomers, welcome to my channel. If you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel, tap that notification bell and get notified. And welcome back sa mga laging nag-aabang, nagla-like, nagko-comment, nagsi-share ng mga videos ko, sa mga naka-appreciate na videos ko. Thank you so much. Anyway, let's start. What is happening right now sa inyong love life, relationship, or anumang meron sa inyo? Oh, you might be single. But this is your person's reading, right? Okay. You are single right now because your person might be nag-offer siya ng love and promises to somebody else while you are still in a relationship. Kaya nandito ka ngayon, might be sa point na nagmo-move on, okay? See somebody walk away calmly in the situation and may hiwalayan or merong breakup na nangyayari, okay? Pain, heartbreak, and dahil sa mga nangyaring yun nga, panluloko, yun. Juggledness could be because na siguro sinabay kayong dalawa nito, tapos nalaman mo kaya naghiwalay kayo. Nasaktan ka, naghiwalay kayo. That you thought siguro na ang ganda ng relationship ninyo, nagmamahalan kayo ng totoo, yun pala. May iba pala at saka sinabay pa talaga kayo. So, nandito ka ngayon, you are trying to have your freedom, moving on, trying to be strong, and having the new beginning or changes in your life right now. Siguro na hindi to basta-basta lang, na hindi siya basta-basta lang na dinisyonan mo. Parang pinag-isipan mo to. Siguro napagod ka sa kakahintay sa person na to, sa mga promises niya, na hanggang promise lang na hindi pa natutupad. And then naghihintay ka ng hintay. Yun pala, dalawa pala kayo sa buhay niya nang nalaman mo. So naghiwalay kayo. So let's see kung ano ba talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. Tensya na. Sobrang luma na talaga ng cards na to. So, anyway. So, your person, what is the feeling of your person right now? He felt parang disappointed and parang honestly nung nagkaroon siya ng iba na sinabay kasama mo, parang sinabay kayong dalawa, nawala yung spark niya sa'yo. Kaya yun yung naramdaman niya. Nawala yung spark niya, pero kahit ganun pa man, kaya kayo sinabay. Kasi hindi niya alam kung yun na ba yun, or baka babalik din yung pagmamahal niya, babalik din yung ano niya sa'yo. Kasi nasa point siya ng iiwan ko na ba to, or wag mo na. Parang ganun. So, nabigatan siya sa sitwasyon nung nangyari yun.
Okay? And honestly, this person is afraid of karma. And itong person na to, siguro ayaw niya din yung may masabi yung iba sa kanya. Ayaw niyang ma-judge. Siya siguro yung tao na ayaw ma-judge, ayaw may masabing masama sa kanya. Pero andun nga siya sa point na nag-iisip siya. Sorry. Nag-iisip siya ng give up na ba ako or mag-hold on pa ba ako. Sobrang nabigatan siya sa sitwasyon. Kanino siya mag-offer ng victory. He or she thought na kaya niyang i-manage to. Okay? Pero kasi trinay niya naglakas loob siya na okay pa tayo, masaya naman tayo, ganito, kasi wala ka pang nalalaman. Pero nung nalaman mo na, doon na parang andun na siya sa point na dati pa, okay, bumigat na yung sitwasyon. Kasi iniisip niya, paano pag malaman mo? So, before, nagkaroon siya ng confident as, I don't know, might be sila yung LDR or kayo yung LDR. Tapos, pinagsabay kayong dalawa. So, naipit siya sa sitwasyon. Okay, hanggang sa feeling ko nagtatanong ka na, ang feeling ko dito, hinihintay mo dito yung new beginning sa inyong dalawa. So, kailan ba, example lang, kailan kayo magkita, kailan kayo magkaroon ng, kailan kayo magsama, or kailan ba kayo magpakasal, anong plano niya sa inyo, anong plano mo sa future natin, parang mga ganung mga bagay, something about new beginning. And, hindi mo nakukuha yung sagot from your person. Tapos doon kayo nagtatalo. Okay? Nagtatalo. Naghihintay ka, nakukonfuse ka, nagtatalo kayo hanggang sa minsan napapagod ka na sa pag-aaway ninyong dalawa. So until siguro nalaman mo na may iba. So ito yung feeling niya ngayon. Honestly, yung feeling niya na judge siya. Okay? Might be by you sa ginawa niya. Sobrang siya dito, parang disappointed. I don't know if sa sarili niya or sa sitwasyon. And yung feeling niya din kasi hindi na kayo nagkakaunawaan. Tsaka hindi na ganoon ka strong yung spark niya para sa'yo. Pero andun pa din siya sa point na feeling of unsureness. Okay, should I give up or no? Mabigat yung situation niya ngayon. Ano ba yung intention ng person mo para sa'yo? So, I can see Sagittarius here. Okay? Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. Ay, not Sagittarius. Bakit ko mention Sagittarius? You might be Sagittarius. Libra pala, Libra. You or your person. So, ano yung intention talaga ni person para sa'yo? Itong ginawa niya, alam niya. Yung pagkakamali na ginagawa niya, alam niya to. Balak niya talaga na sa pagsabayan kayong dalawa. Intentionally niya talaga ginawa yun hanggang sa naipit siya sa sitwasyon, na-trap siya. Parang nakaramdam siya na parang wala na siyang freedom. Might be freedom to post you, freedom to post that other person kasi baka malaman, baka maganyan, diba? So, naiipit siya sa sitwasyon. Pero sinadya na to kasi naglakas loob siya dito na gawin to, itong pagkakamali na to, itong betrayals na to. Sinadya niya to. Alam niyang niloloko kanya, obviously, 'di ba? So this person really did take the leap of faith. Parang kumbaga bahala na, malayo naman kami sa isa't isa parang ganoon. Hindi siya prepared sa mga pwedeng mangyari, sa mga pwedeng malaman mo, sa mga clarities. But he's thinking about that, he or she. Okay. Iniisip niya din yun na magkaroon talaga to ng clarity one day. Pero nandun nga siya sa point na bahala na. Okay?
So, sa totoo lang, may balak naman siya mag-offer sa'yo ng new beginning. May balak siya. Even na nakikita niya din sa'yo na maganda yung connection ninyong dalawa. Okay? And, right now, honestly, namimiss ka niya. Namimiss ka niya. Itong person na to, really like, parang, andun siya sa point na nagpapakita lang siya ng okay siya, pero namimiss ka niya. But the thing here is, hindi din siya bumitaw doon sa isa. Kasi parang meron pa din siyang kailangan pagpipilian. So, parang andun lang siya sa point na parang come what may, parang naghihintay na lang siya ng enlightenment, naghihintay lang siya ng right sign. Minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about you, about the situation. Kasi you are not talking right now, kaya nga single ka ngayon. Kasi may hiwalayan na nangyari. His spying could be wanted to talk to you sometimes. But ando na nga sa point na hiwalay na nga kayo. Pero hindi, ang problema kasi dito, sila pa nung isa. Kumbaga, nung naghiwalay kayong dalawa, hindi sila naghiwalay. So, ikaw hiniwalayan mo siguro siya, or hindi na lang kayo hindi na lang kayo nagkakibuan, or hindi na lang kayo nagtawagan. Parang it's either walang closure to, hindi na lang nagpansinan, or hindi na lang something like that, nagkablackanay na lang. And you decided na hiwalay na kami kasi nga dalawa kayo nagkaroon ng clarity. Hindi sila naghiwalay, nagpatuloy sila. Pero nung time na wala ka na, na-miss ka niya. Naisip ka niya, kaya naipit sa sitwasyon. Kasi parang gusto niyang bumalik sa'yo. Parang gusto niyang mag-offer sa'yo ulit ng new beginning. Pero, yun nga, naipit siya kasi may silap pa nung isa Tsaka hindi siya sure kung ano ba yung tamang desisyon ang gagawin niya. Sino ba yung pipiliin niya. Leo sign is also here. So, ano yung plano niya? Any plan from this person towards you? Plan from this person towards you. Oh. Okay. I think this person, okay, I think itong person na to, wala din, kaya pala may takot siya na ma-judge siya ng mga tao or ng mga kakilala niya. Kasi, might be this person is also married. Okay, might be ganito. Might be this person is married, tapos, naging kayo. Tapos, nagkaroon pa siya ng iba. Kasi, yung energy dito sa'yo, hindi asawa yung nakita ko. Hindi asawa yung naramdaman ko. Even yung naging other person na nahuli mo, hindi din asawa yung naramdaman ko doon. Hindi like, hindi wife material or wife energy. Sorry. Wife energy yung naramdaman ko. Both sa inyo. So, parang pareho kayong naging other parties. Parang andun siya sa point na plano niya ng hayaan na lang to. Though sabi natin na namimiss ka niya, gusto ka niyang balikan, gusto ka niyang kausapin,
Pero parang nagplan siya dito na just leave it empty, cold. Kasi para sa kanya kasi hindi din kayo pwede kasi might be kasal siya, naghiwalay din siguro sila, kasal din siya. So parang wala ding new beginning na mangyayari sa inyo the future, wala ding kasal na mangyayari sa inyo the future kasi siguro kasal na siya dati. Baka may responsibility din siya sa buhay or something. I don't know if this is clear sa'yo. Alam mo siguro to. And parang gusto niya na mag-move forward towards there. Kumbaga one day, parang ganun. One day magbabago din siya. So one day magpapatuloy din siya doon sa kanyang buhay. Ayusin niya din. One day magiging mature din siya. Ayusin niya yung buhay niya. So parang iniisip niya siguro dito na para saan pa kung balikan ka niya, hindi din magiging kayo isang araw. Parang ganun. So, nagkakaroon to ng clarity sa kanya. Parang gusto niya na lang mag-focus sa kanyang goals, sa kanyang trabaho, hanggang sa magbago na siya dahan-dahan. Kasi yung pagbabago, depende naman talaga yun sa kanya. Nasa kanya yan, wala yan sa iba, wala yan sa'yo. So, siguro andun siya sa point na nalungkot siya sa mga nangyari, na miss ka niya. However, gusto niya lang din na makamove on ka. Okay? Kasi, alam niyang one day, pagbabago din siya. Alam niyang one day, magkakaroon sa isipan niya na I was going to have changes in my life. A great changes na talaga. One day. So, parang andun sa point na babalikan niya din to. Kundi hindi talaga sila okay na to, babalikan niya din to, dito din siya mahulog. So, para saan pa kung balikan ka niya, then wala ding mangyayari sa inyo. Okay, Aries sign, Taurus sign is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. So, may tinatago ba si person mo sa'yo? Okay, alam mo ba tong mga to? Ano yung tinatago niya sa'yo? Yung amoy ng card, sobrang luma na ano sa ilong ko. May allergy rhinitis pa ako. Na-aching ako. Madami. So, anyway, ano yung tinatago ni person mo sa'yo? Okay, but might be this person as a children or child, and may responsibility siya sa buhay. Might be para sa kanya, hiwalay na talaga kayo. Though sabihin natin na in-end niya na to, kinut off niya na to. Though sabihin natin na namimiss ka niya, gusto kanyang kausapin, parang gusto kanyang balikan. However, hindi yun nasabihin na sincere siya na gawin niya yun. Naisip niya lang, na-miss ka lang niya. Parang ganun. Pero napaisip din kasi siya yung sa sinabi ko kanina. Kasi andito nga. Okay? Kailangan niyang pumili or hindi lang ikaw nag-iisa dito. Okay? May mga options siyang kailangan pagpipilian. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, hindi lang siguro nasa 3. I don't know, I keep on seeing 3. Might be sana doon yung wife. Could be kung kanino siya married. Kasi feeling ko din kasi yung marriage life niya, hindi okay Hindi okay. So, ang meron lang sa kanya, yung ikaw, tsaka yung other girl, but hindi married energy yung naramdaman ko doon. So, I think yung married life niya is hindi din okay. Tapos, naging kayo. Tapos, nagkaroon din siya ng iba. So, this could be really a playboy, playgirl kind of person. See? Minsan, siguro may mga araw na nag-iisip siya
ng clarity sa buhay niya. Wanted to find the enlightenment of his life or her life. Find the right path kung saan talaga siya magpapatuloy. Minsan gusto niya mag soul searching. Okay? Gusto niya muna mapag-isa, mag soul searching. Sino ba talagang mahal niya? Parang ganun. About sa mga nararamdaman niya. So, ang bigat ng problema niya, honestly. Mabigat yung problema niya dito. Kaya sometimes gusto kanyang kausapin. Siguro nasanay siya sa'yo, gusto niyang magsumbong ng problem o nag-uusap kayo dalawa, wala siyang makausap ng maayos. Siguro yung dahilan ng paghiwalay ninyo is bago lang pa sila. So, you are someone siguro na naging close niya, na girlfriend, naging close niya. So, madami siyang na-share sa'yo and siguro naging connected din kayo kahit papano. So, minsan nami-miss niya na kausapin ka about sa mga problem niya. Pag he or she is thinking about his problem, then naiisip ka niya. So, andun siya sa point na ito siguro yung married life niya. Hindi talaga sila okay ng wife niya. Nag-away siguro sila and until now, they are still not okay. Parang kumbaga may confrontation, may arguments every time. Might be there is something about support, something about what happened before sa kanila. So every time nagbabangayan silang dalawa. Hindi sila nagkakaintindihan dalawa. And kaya andun siya din sometimes na he wanted to move forward na one day alam niya magbabago din siya. Pero parang hindi niya alam kung pagpatuloy na ba talaga siya doon or dito. Parang might be sa'yo or dito. Okay? So might be to the other one as well. Kasi gusto niya din magbago one day para sa mga siguro sa anak niya ganun. Sa pagiging father niya, gusto niya magkaroon ng buo ng pamilya yung anak niya. Kaya lang minsan di sila nag-uuna-awaan ng ex niya, siguro to, ex-wife would be. Gusto niya din maging happy and fulfilled one day with family. And desidido siya dito eh. Desidido siya. Hindi lang siya sure kung magkakaroon talaga sila ng new beginning. Might be, hindi lang siya sure kung magiging maayos pa ba talaga sila. Pero siya gusto niya. Kaya nga, naisip ka niya to share problems with you. Kaya lang wala na kayo kasi nga nahuli mo din siya na may iba. So, yun. So, let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya, tama ba to? Tama, right? Na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Okay. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Parang kayo yung tinanong ko ha. Na hindi niya masabi-sabi sa'yo. See? I am married. I have responsibility in life. And sa totoo lang, nakakonsensya ako sa mga nangyari. Parang nagsisi ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa buhay ko. Hindi lang sa'yo and the rest. Sa asawa ko din. Sa pamilya ko. Pangarap ko din kasi na magkaroon ng buong family. Okay? I think the problem is on me. I have wife. Okay? I have family. I have children or child. And nakukonsensya na ako. And parang ano pa man, dito pa din ako mag-end. Okay? But you know, sometimes I check out on you. I stalk on you. Kung kumusta ka na.
if naghilom ka na, nag-move on ka na, nag-healed ka na, I know that our cycle has already ended. Okay? Everything may pagbabago na. Pero sometimes, namimiss kita. Okay, minsan pag namimiss kita, pag naiisip kita, minsan naiipit ako sa sitwasyon. Okay? Hindi kasi kami okay ng asawa ko. Naku-confuse ako anong gagawin ko. Okay, naku-confuse ako sa kung anong meron ako. I mean, kung ano ako, bakit ako ganito. Okay, might be dealing with the Gemini as well. So, ang bigat ng problema ko. Alam mo, sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat ako sa pagmamahal na inalay mo sa akin. Sobrang alam kong mahal mo ako. And naghintay ka din. Kaya lang, binigo kita. Sinaktan kita. Sa pagiging reckless ko, sa pagiging isigaw-laki ko, sa pagiging pabaya ko. I'm sorry about that. But I really have to go. I need to walk away emotionally. Pero gumugulo ka sa isipan ko minsan. Gusto kitang kausapin, pero naiisip ko kasi gusto ko muna din magpahinga. Mag-isip, magplano, anong gagawin ko. Siguro one day, hindi ako sure kung kailan, kahit paano baka magiging friends tayo. Okay, kahit paano baka magiging okay din tayo. Kasi sobra kitang appreciate sa buhay ko. So I'm just, parang gusto niya mag-sorry na niloko ka niya. So, ano yung pwedeng mangyari sa inyo dito? Alam mo, honestly, para sa'yo, magkakaroon din talaga ng clarity sa iyong lahat. Maliliwanagan ka sa lahat-lahat. Itong person mo, makakaisip pa to siya na balikan ka. Gagawa ng action towards you again. Kasi, dadating siya sa point na majijuggled pa din siya. Mamimiss ka niya kasi, 'di ba? Sabi ko. Pero hanapin niya kasi yung happiness ninyo. But the cycle has already ended. Might be you have chose na talaga na to move forward and never look back. Na itong cycle na to ended na talaga sa atin dalawa because of cheating. Okay, dahil nga nagloko siya. Even your person was still trying to come back, nakapag-decide ka na din. Or makakapag-decide ka na din na mag-i-stay ka na single. And not to accept this person. Maghihilom mo na lang ako. Parang kumbaga, balikan mo na lang yung asawa mo, parang ganun. Ayusin nyo na lang yung family nyo, parang ganun. Kahit makipag-usap pa siya sa'yo, dahil mamimiss niya yung happiness mo. Ma-enjoy siya kasi na-enjoy niya yung company mo. Ang problema lang kasi, natukso din kasi siya. Kasi honestly, ganito kasi yung nakita kong story dito. May asawa siya, okay? Pero they are not okay, right? Sabi ko kanina. Nag-aaway sila palagi and they are not okay. So, nung hindi sila okay, might be partially naghiwalay silang dalawa. Baka nag-abroad tong person na to. Or something. Okay, naghiwalay. Nakilala ka niya. So, nung nakilala ka niya, so they are not okay. So, naging karelasyon mo siya. And then, a bit siguro tumagal kayo, at least 8 months or 1 year, something ganun. Kasi naghintay ka dito eh. Naghintay ka. Could be, kailan mo ako i-post. Kailan mo ko ipakilala sa mga family mo. Kailan mo ko ipakilala sa mga kaibigan mo.
ito yung mga siguro na hinihintay mo kasi you are waiting and napapagod ka. Kailan tayo magsama, anong plano mo sa future natin, wala kang nakukuhang sagot. Then, suddenly, nalaman mo na niloloko ka. Not with the wife, but with other person. Kumbaga, lumandi din siya sa iba. Parang kumbaga, yung other na yun, parang natukso lang siya, lumandi lang siya, then nalaman mo. So, nag-exit ka. So, nung time na yun, doon niya na-realize na, kumbaga, mali yung mga ginagawa niya sa buhay niya. Nung nawala ka na, doon siya nalungkot, namimiss ka niya. Pero inisip niya, kung babalik siya sa'yo, parang wala ding mangyayari sa inyo. Kasi parang maghihintay ka pa din or masasaktan ka pa din kasi nga, married siya. So, hindi man yun yung reason kung bakit kayo naghiwalay. Pero married siya. Parang alam niyang dito pa din siya babalik eh. Kailangan niyang ayusin to. Parang naisip niya din, nagkaroon siya ng spiritual awakening siguro na kailangan kong ayusin to. Pero paano? Hindi kami nagkakaunawaan ng asawa ko. Parang ganun. So, sometimes na-miss ka niya, gusto kanyang kausapin, i-share niya to sa'yo, ganyan. Pero nagda-doubt kasi siya na kung kausapin ka niya, balikan ka niya, baka, mahulog kayo ulit sa isa't isa, masasaktan ka na naman niya. Kasi, ito din yun eh. Pero, at the end of the story, for the outcome of this reading, gagawin niya talaga na bumalik sa'yo. Pero ikaw na yung umayaw. Kasi, willing ka na talaga to stay single and to move on na from him. Kasi parang gusto mo na lang siguro sabihin sa kanya or baka sasabihin mo na lang sa kanya na magpatuloy ka na lang sa pagbabago mo at ayusin mo yung family mo, parang ganun. So, yun. Okay, I can really see signs, Scorpio, Leo, Capricorn, Taurus, Aquarius, Virgo. You might be also Capricorn, Virgo could be. Libra, I can see Libra. Your person might be Libra as well. Sun, Moon, Rising, Venus, okay. I can see Taurus, as I said, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you guys. Thank you and God bless.